Hello, God bless morning po sa atin mga lahat mga kapatid. Kamusta po kayo ngayong umaga na ito? Ang oras po 07 ng umaga. Patuloy na tayo ay pinagpapala ng Panginoon mga kapatid. Ngunit bakit? Ayun. Sandali lang ha. Ayan. Ha? Ayan po, ngayon ay araw ng Huwebes. Salamat sa muling pagtutok dito sa atin. Pagbabalik, paghihintay sa umaga mga kapatid. Ano po? Tayo ay lubos na nakaramdam ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya dapat tayo patuloy na bumabalik sa Kanya. Ano po? Ate Revy, good morning po. God bless morning po. Brother Jake Cruz, Sister Nympha, Sister Valentina, at Sister Maisha Duque. Ayan po. Kamusta po kayo, Sister Maisha Duque? Okay. So, ngayon umaga na ito ay nag-record ulit si Pastor ito sa Ayas. Kaya si Pastor ay super busy, pero hindi niya tayo nakakalimutan. Si Pastor Nelvin, si Pastor Nelvin. At pakinggan natin siya ngayong umaga at magpatuloy tayo mamaya sa CLPM sa God First Morning po. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Pastor. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes at patuloy tayong sinasamahan ng ating Panginoong Diyos ngayon pong umaga na ito. Ngayon po ay ating pong pag-aaralan ay part 2, ang Sabat ang panghuling panahong pangitain. Na nakita natin kahapon o kahapon na umaga na ang araw ng Sabat ay talagang nasa hula siya sa Apocalypse chapter 11. At ngayon, ang ating pong pinaka-key text ay dito sa Apocalypse 12:17. So tayo po ay manalangin para po sa ating pag-aaral ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay aming dinadalangin, na aming pong pag-aaral. Gabay na at kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sabi po sa Apocalypse 12 verse 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabig sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang ang mga may patotoo ni Jesus. So dito sa 12:17 ng Apokalipsis, ito po ay hula, no, na ang nalabi o binhi ng babae, ibig sabihin yung remnant church. Mga kapatid, ang Seventh-day Adventist ay remnant church, pero hindi lang tayo ang tunay na church sapagkat may nauna sa atin ang church na itinayo ng mga disciples, pero katulad din ng ating doktrina sa panahon natin ngayon. So ang Seventh-day Adventist ang nalabing iglesia, mga kapatid. At sabi dito, ang nalabing iglesia ay sumusunod sa utos ng may patotoo ni Jesus. Ang sabi po dyan. Ibig sabihin, ito'y hula sa banal na kasulatan na sa mga huling araw, ang remnant church o ang Seventh-day Adventist ang hula sa banal na kasulatan, nasunod sa utos ng Panginoong Diyos. At kasama sa utos ng Panginoong Diyos ang ipangilin ang araw ng Sabat. Ang pagkatuklas ni Bates sa pagtuturo ng sanktuaryo ng Apocalypse 11:19 ay natural na nagdala sa kanya sa Apocalypse 12. Ibig sabihin ay normal lang kasi kabilang chapter lang ito. Ang kabanatang iyon ay isang makasaysayang paglalarawan ng Iglesia Kristiyana mula sa kapanganakan ni Kristo hanggang sa katapusan ng panahon, kung saan ang dragon na kinilala bilang ang Diablo at si Satanas ay nagalit sa babae. Ang iglesia at umalis upang makipagdigma sa iba pa niyang mga supling na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sabi sa Apocalypse 12:17, mga kapatid. So, sabi po dito, kanino daw galit si Satanas? Sa mga sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi ito yung palatandaan ng huling iglesia o ang remnant church.
ang palatandaan ng remnant church sa huling panahon ay masunurin sa ating Panginoong Diyos at kailanman ay hindi po masuwayin. Sa puntong iyon, natagpuan ni Joseph ang ugnayan sa pagitan ng Apocalypse 11:19 at 12:17 ng Apocalypse, na talagang idinidiin yung pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos ng remnant church sa huling kapanahunan. Kasi nga, niligtas na tayo sa ating kasalanan, di ba? Si Jesus Christ namatay para sa atin upang tayo ay maligtas. At pagkatapos noon ay magiging masunurin ang mga tao na sasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya magkaugnay sila, nakita dito ni Joseph. Hindi lamang mabubuksan ang ikalawang dako ng santuario sa langit sa katapusan ng panahon na inilalantad ang kaban na naglalaman ng 10 utos, kundi ang mismong utos na iyon ay itinampok sa huling sukdulang bahagi ng Kabanata 12. Yan, doon sa kaban ng tipan, doon sa sanctuary, meron kaban ng, meron doon, sa sanctuary ay merong most holy place. At meron doon kaban ng tipan na naglalaman ng 10 utos ng rod ni Moses at saka noong pot of bread, kung di ako nagkakamali. So, tatlo yung laman yun. Pero yung pinakapunto doon, nandun yung 10 utos sa ilalim ng mercy seat, mga kapatid, doon sa sanctuary. Sa kanyang pag-aaral ay napagpasyahan ni Bates na hindi lamang ang 10 utos ang maibabalik sa katapusan ng panahon, kundi ang labanang iyon ay babangon mula sa mga ito. Ayon sa kanyang pananaw, ang labanan ay pangunahing may kinalaman sa isang utos, ang Sabat, ang isa na binago ng simbahan. Kasi magbabasa pa at makikita ang kautosang iyon na itinuturo sa Apocalypse 14 verse 7. Of course, tuloy-tuloy yan, mga kapatid, dahil pinaliwanag dito sa Apocalypse na dapat sumamba ang mga tao sa gumawa ng langit at ng lupa. At ang palatandaan na tumpak ang sinasamba mong Diyos. Totoo, yung talagang gumawa ng langit at ang lupa ang sinasamba mong Diyos, sigurado ka, yun yung pangingili ng araw ng Sabat dahil ang Diyos ang nagtakta nito. Nung sangayon sa banal na kasulatan, magmula pa sa Old Testament. Kaya nang sinabi ni Bates na hindi mapag-aalinlangan na magkakaroon pa ng matinding paipagpunyagi tungkol sa pagpapanumbalik at pangingilin ng 7th araw ng Sabat, na susubok sa bawat buhay na kaluluwa na pumapasok sa mga pintuang daan ng lungsod. Sa mga huling kapanahunan, yung pong pangingilin ng araw ng Sabat, bagamat binago ito ng kapapahan noong unang panahon nila Constantine sa panahon nila, bagamat binago nila ito at ginawang Sunday yung pangilin, ginawa na nila, kaya alam ng ibang mga born again, mga ibang Christian, yung Sabat ay Sunday. Ang Iglesia Katoliko ang nagpalit niyan, nagbago niyan, mga kapatid. Pero sa huling araw, babalik ito, ipapangilin ng mga tao ang araw ng Sabat bilang tanda ng pagsamba sa tunay na Diyos bago dumating ang ating Panginoon. Maliwanag na ang dyablo ay naipagdigma sa lahat ng iyon. No? Apocalypse 12:17, alalahanin, sabi dito, alalahanin ng araw ng Sabat at panatilihin itong banal. Sa mga salitang iyon, ay sinira niya ang 1847 na edisyon ng kanyang 7th-day Sabbath. So si Satanas sandang makipaggera sa nalabing iglesia, no, na lahat sila ay mag-backslide at hindi na mangilin ng araw ng Sabbath. Yan po yung panukala ni Satanas. Ngunit syempre, ang kakampi natin dito, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang mga natuklasan sa aklat ng Apokalipsis ay hindi na naig kay Bates. Hindi lamang magkakaroon ng lalabi ang Diyos na mananatili sa Sabat sa katapusan ng panahon, kundi magkakaroon ng alitan tungkol sa utos na iyon. Lalong magiging matatag ang konklusyong iyon habang pinag-aaralan niya ang Apocalypse 13 at 14. Kasi nga, yung pong sugat ng halimaw dyan po sa Apocalypse 13 ay gumaling na yung sugat. Kasi nga yung ibig sabihin ng sugat na yon, yung kapapahan, wala na siyang power para kontrolin ang states, no, para i-persecute yung mga mananampalataya. Pero merong isang araw na darating na gumaling na yung sugat, maririgay niya ngayon uli yung kanyang power at yung state ay unti-unti niya makokontrol paunti-unti, mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Magkakaroon uli ng persecution, lalo na sa mga nalabing iglesia
na naningilin ng araw ng Sabat. Pero syempre, huwag tayong matakot mga kapatid kasi hindi na yun kasing haba nung 42 months o 1,200 anong ilang days yun. So 42 months, 1,260 days, kung di ako nagkakamali, hindi na ganun kahaba mga kapatid ko yung pong timeline ng persecution. Bagamat may persecution pa rin parating doon sa remnant church, hindi na ganun kahaba sapagkat darating na ang ating pong Panginoon. Isang beses lang yung nangyari sa kasaysayan, no? Nakapaloob sa pinakamahabang propesiya sa Biblia, ang 2,300 days. Sabi pa dito, imposibleng malaman kung gaano ito kalinaw na nakita ni Bates dahil Apocalypse 12:17 ang pangunahing teksto na natitirang bahagi ng Apocalypse. Syempre mga kapatid, ginabayan siya ng Panginoong Diyos eh. Pagka tayo ay ginabayan ng Panginoon sa katotohanan, malalaman at malalaman natin ang mga susunod na talata na makapagbibigay sa atin ng karunungan. Mas malapit na pinalawak ng Kabanata 13 ang kapangyarihan ng dragon ng Apocalypse 12:17 at ang babae sa huling araw sa Kabanata 14. Ang dalawang kabanata ay nagpapakita ng alitan tungkol sa katapatan ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Mayroong great controversy sa huling kapanahunan. Yung mga tapat sa Panginoong Diyos sa huling araw at sa mga hindi tapat at lumusig sa Panginoong Diyos. Higit pa riyan, no? Sa Apocalypse 15:19, mula 13 to 14, habang nakikita ito ni Bates, makikita natin yung mga pangunahing propesiya tungkol po sa pinag-uusapan natin na 10 utos. At makikita po natin dito mga kapatid, no, idalangin natin sa Panginoon, lubos natin itong maunawaan. Kasi sa panahon natin ngayon, pagka dumarating ang araw ng Sabat, para bagang divine service na lang yung banal. Yung Friday night parang hindi eh. Sabat pa rin, Sabat na yung mga kapatid. Umpisa na ng Sabat yun. Kailangan nasa bahay na tayo nun. Yung iba naabutan pa sa kalsada talaga, hindi maiiwasan, ano? Hindi maiiwasan na naglalakbay pa yung iba ng Friday night. Para bagang hindi banal yung araw ng Sabat. No? At hindi nakakapangili ng iba. At iniintay lang nila yung second service. Ang iba dumarating na 11 a.m. Para bagang yung second service yung banal sa araw ng Sabat. Which is wrong mga kapatid. Dahil yung pangingilin ng araw ng Sabat ay buong araw yun. AY, banal yan na araw ng Sabat. Yung sunrise, banal yan na araw ng Sabat. Yung sunset, banal na araw ng Sabat yan mga kapatid ko. Kaya ang ating dalangin, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na pahalagahan at pag-ingatan ang mga aral na ito. Dahil ang kakampi natin sa huling laban na ito sa mga tapat, na tapat sa Panginoong Diyos, ang kakampi natin ay ang ating Panginoong Diyos mismo. At ang number 1 kalaban natin ay si Satanas. Sari nawa, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos, gabayan tayo mabuti sa mga katotohanan ng ating nakita dito sa Biblia. Tulungan nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid ko, at patuloy tayong magkaroon tayo ng confidence na patuloy na sumamba sa Panginoong Diyos dahil hindi tayo naninigaw, kundi tayo ay nasa tamang landas. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga, pasama sa panalangin ng aking mahal na ama, namamaga yung paa niya, namamanas. So may mga posibleng mga dahilan sa kidney problem, pwede rin sa puso. Maraming dahilan, maaari sa rayuma, maraming dahilan. Isama natin sa panalangin na hindi naman po ito malala at madali lang magamot. So, Divino Alabanza po yung pangalan ng aking mahal na Ama. So, salamat sa inyong panalangin mga kapatid at pagpalain tayo lalo na ating Panginoong Diyos. Balik na natin ang paglingkod kay Brother Melvin Villasano. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Ano po? Tandaan natin, ang Sabat ay banal. Ano po? Hindi lamang divine. Marami yatang tinamaan dito. Kaya kung tinamaan, anong gagawin? Sinadya ng Panginoon niya na marinig natin ngayon. Ano? Para tayo naman ay magbago. At yun nga, ano? Paglubog pa lang ng araw ay Sabat na yan. Ano? Kaya kailangan natin respeto yan bilang pagtanggap kay sa Panginoong Jesus. Ano? Dahil yan ang kanyang kalooban. So, nawa, gawin natin yung alam natin tama.
gone are the days na, AY, pang mga kabataan lang yan. Di ako bagay dyan. Mga kapatid sa Gapan, ano, dito sa amin, halos wala nang kabataan nagbabalik ng AY. Nakakalungkot, ano. Kami lang, mga ilang pamilya. Kahit anong push natin, di naman natin sila pwedeng pilitin, mga kapatid, ano. So, hopefully, kaya yung sinasabing the remnant church tayo, marami talaga dito na mga akala natin nasa tama na tayo. Yes, nasa tama na tayo pero ayaw natin gawin tama. Ano? Nakakalungkot na katotohanan. Nasa tama na nga tayo, ayaw na pa natin sumunod sa tama. Ano tawag natin? May mga tama tayo mga kapatid. Ano? May mga tama tayo. So, nakakalungkot ano. So, ngayon, mga narito ngayon na ina-encourage ko kayo, samahan niyo po ako. No? Samahan niyo ako na maging halimbawa sa church. Sa kanya-kanya nating church. Wala tayong magagawa. Hindi natin sila mahatakin ba natin sila. Dahil rito simba tayo, no? Hindi, no? Maging halimbawa tayo, mag-testimony tayo. Masaya sa AY, masaya sa Divine, masaya sa Sabbath School, masaya sa Vesper, ano po. At masaya sa care group. Laging natin sila encourage, mga kapatid. Wala tayong ibang magagawa kundi ipanalangin at encourage ang kapatiran, ano? Sa huli, malulungkot din tayo na kapag di natin nagawa yung part natin mga kapatid. So yan, praying po kay Tatay Divino Alabanza na po. Praise the Lord, Sister Maisha Duque. Yes, successful operation. So tuloy-tuloy ang pag-recovery po, Sister Maisha. At alam mo natin ang Panginoon ay nariyan para tayo samahan. At kung tayo ay merong isang example doon sa kwento sa Bible, na pag-aralan mga ilang lesson na nakakaraan. Sabi niya, ikaw ay pinagaling na, sabi ng gano'n, yung lumpo. Humayo ka at ikaw ay patuloy na wag nang ibalita mo yung nangyari dito, sabi ng gano'n, at wag ka na magkasala pa. So gano'n, ang pinatawad ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon. Ginagawa niya talaga yan, para hindi lamang tayo lalapit sa kanya pag may sakit, kundi sa lahat ng pagkakataon, po, mga kapatid. Maging example tayo na nakita natin ang kabutihan ng Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon pa ulit, yung mga chances di nauubos, yung mga chances na binibigay ng Panginoon di yan nauubos. Kaya nawa, kung alam natin yung tama, yun ang gawin natin, po, mga kapatid. Sasayang yung mga sinimulan nila Joseph Bates, nila mga pioneers natin, po. At atin yan naunawaan yan. So, ayan mga kapatid, tayo manalangin muna bago tayo lumipat sa kabila. Let's pray po. Samahan niyo po ako. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, salamat po sa magandang lesson. At ito ay tumatawag sa amin na amin din naman pahalagahan ng araw ng Sabat. Sapagkat ito ang tama. Ito ang nararapat po para sa inyo. Upang sa ganoon di kami magsayang ng mga panahon na kami nasa tamang iglesia, ngunit kami ay tila bagang islak ang aming mga paggalaw, ang aming mga ginagawa ay sometimes hindi karapat dapat po sa inyo. Kaya kami po ay mihiling ng tawad sa ano pa mga aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa aming pagkakatuto sa bawat araw, tulungan niyo po kami na ma-share namin ito sa iba, sa kapatiran. Maging halimbawa po kami bilang isang tapat na naglilingkod at nananampalataya po sa inyo. At kami ay lumago, di lamang sa aming physical, ganyan din naman sa aming spiritual. Patawad po sa kami nagkulat, nagkasala. In Jesus' name, pray. Amen. Ayan mga kapatid, po. Connect tayo sa kabila, sa God First Morning. At mas matuto ng mas marami pa. Ang learning hindi natatapos yan mga kapatid. Continuous process yan. Pag hindi na tayo nag-continuous ng learning, may stuck yung ating kaalaman, makakalimutan at bandang huli ay wala na. May stuck. Ito na, pasok tayo. Mga kapatid na nandoon sa YouTube marahil naghihintay, maraming salamat po na tayong muli ay nagkasama-sama sa umagang ito. Okay? So, Pastor Jerry, good morning po. God first morning. Beautiful day to you all. So, talagang mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin that every day, po, tayo ay
nagkakasamang nag-aaral, lumalago at patuloy na naghihintay sa ating Panginoon. So, dadako na po tayo sa ating mga reflections po sa nakaraang o yung kahapon pong topic po natin. Yung po yung pagbubungad sa atin tungkol po sa financial management ng ating mga kaperahan sa ating iglesia, particular na po sa paggamit natin ng ikapo at later on siguro pati yung mga handog ay ating matatalakay na rin po doon. So, dito po mga kapatid ay nais po ng Panginoon, no po? Sangayon po sa paglalahad ng ating propetesang si Miss White na ang sabi po doon ay ang Diyos ay nagbigay ng tanging utos na ito for a purpose, no po? Sapagkat ayaw po niyang ang kanyang gawain ay mababalam, no po? O di kaya ay titigil, no po? At ang magiging dahilan ay sa kakulangan ng pananalapi. Kaya nakita po natin dito ang pag-i-stress out ng ating propetesa na kung saan ay mahalaga ito sapagkat ito ay isang gagamitin ng Panginoon upang ang kanyang gawain ay lubos na sumulong sa pamamagitan ng mga pagkakaloob natin ng ating mga ikapo. So tandaan po natin mga kapatid, isa sa mga bagay na dapat nating makita, una, siguro sa akin ay pinakita dito sangayon po sa paglalahad ng kapatid kahapon ay ang paggamit ng ikapo ay maliwanag na binigyan din ng direksyon ng ating Panginoon. Mayroon pong mga panuntunan ang paggamit ng ikapo. Kaya yun po ang ating pinag-uusapan. Okay? So, kung mayroon po kayong mga comments po dyan, ay tayo po ilagay nyo na po yan dito sa ating comment section at pakikinggan din po muna natin kung mayroon pong munang masasabi ang ating Pangulo, Pastor Jerry. Mayroon po muna kayong comment bago po itong ating ibang mga kapatid na nandito po sa ating comment section. Opo, maraming po salamat Pastor Mesa sa pagbubungad o pagsisimula nitong ating discussion. Kagaya po ng aking pina-announce at pinaanyaya sa inyo mga kapatid, gusto ko po talaga na lahat tayo ay naririto. Pangunahin na po ang mga inaasahan nating tagapagturo ng stewardship ministry sa tamang pagkaunawa nito sa kabuuan. Ngayon po ay particular nga po nating tinatalakay ang aspeto ng patnubay na ibinigay ng Diyos sa Biblia at saka sa Spirit of Prophecy. Ito nga po sa Councils on Stewardship na papaano natin ito aalagaan banal. Matapos po nating baybayin ang mga mahalagang mga prinsipyo ng pagiging tapat at mabuting katiwala ng Diyos, ay tinalakay nating detalye ang benepisyo ng pagtatapat tungkol po sa mga habili ng ating Panginoon sa ating mga personal finance. Okay? At nakita natin ang napakagandang bunga nito sa ating mga individual na pagpapasya na tayo po ay maging tapat sa ating Panginoon sa pamamahala ng lahat ng kanyang ipinagtiwala sa atin. Ngayon po, ito pong chapter 21 ay nauukol po ito para sa ating lahat ng mga leaders. Primarily po kami na mga pangsamantala na nanunungkulan para kayo po ay pangunahan sa atin pong kasisilang na misyon. Mapapansin po ninyo kung inyo pong binasa ang chapter na ito sa introduction. Ito po ay introduction pa lamang. Kasi yes po, introduction pa lang. Ang mga susunod po, ngayon pong araw na ito ay tatalakayin po nating specific kung saan po hindi dapat ginagamit ang ikapo ng ating Panginoon. Dito po sa ating pong introduction, kung inyo pong binasa, sana binasa po ninyo para marami po tayong pagbulay-bulayan ngayon
manggaling po sa ating lahat, ay particular po ditong kinakausap ay ang mga tagapamahala na inatasan ng Diyos na magtuturo kung paano nga po ito ay dapat na ayusin para hindi tayo magkamali sa mga habilin ng Diyos. Humihingi po ako ng paumanhin kasi particular pong binanggit ni Sister White sa kanyang pangitain na ang kanya pong payo ay napakaliwanag. Ang una po dito ay sa mga manggagawa. Ala po ditong tinutukoy, hindi po kami. Kami po, sama po ako dyan, ang mga ministro. Na dapat daw po nating turuan. Ang sabi dito, turuan ng mga manggagawa o dapat naturuan ng mga manggagawa ang mga tao sa pamamagitan ng utos at halimbawa. Mga kapatid, that's very by precept and example. Modeling, Pastor, modeling. Oo, kung paano pahahalagahang banal ang ikapo. Yan po. So, tami po talaga manggagaling. Meron ka ba dyan, Pastor, na nababasa rin? May nababasa ka rin po ba dyan sa iyo na pinag-aralan natin kahapon? Opo, yung modeling, tawag dito. Dapat turuan ng mga manggagawa ang mga tao. Pakituloy mo nga basahin, please. Dapat turuan ng manggagawa ang mga tao sa pamamagitan ng utos at halimbawa kung papaano pahalagahang banal ang ikapo. Ayan po, Pastor. Hindi niya dapat damahin na mapipigil at maiakma niya ito ayon sa kanyang sariling kapasyahan sa dahilang isa siyang manggagawa. Hindi ito kanya. Wala siyang kalayaang iukol ito sa kanyang sarili kung anuman ang iniisip niyang ukol sa kanya. Hindi niya iimpluwensyahan ang anumang panukalang lihis sa pinag-uutos sa paggamit ng mga ikapo at mga handog na itinalaga ng Diyos. Tuloy pa po? Apo, ang ikapo ay ilalagay sa kanyang kabangyaman at iingatang banal para sa kanyang gawain ayon sa itinakda niya. Napakaliwanag, mga kamanggagawa ko po. Kaya kung meron po sa atin na lumalapit at tila bagang nag-aalok at parang nakatutokso namang tanggapin na nangangatwiran, total, yan naman, Pastor, ay para naman sa mga pangaral ninyo, ibinibigay ko po sa inyo, Pastor. Natutokso po tayong pangasiwaan sa sarili natin. Yun po yung sinasabi ni Sister White. Marami pong ganyan, mga kapatid, mapapansin po ninyo, lalo na yung mananggaling po sa Amerika, na nawawala na po ang tiwala nila sa leader doon. At yung iba po sa atin ay tunay naman nagmamalasakit sa kadukhaan ng ating kalagayan dito. Dahil ang tingin nila ay parang mahirap ang sitwasyon natin, mas mataas ang dolar kaysa peso. Pag ikinumpara po yung sweldo ng mga pastor doon at sweldo ng mga pastor dito, para nahahabag po sila. At natutokso po sila na ang kanilang mga tithes ay dalhin dito at diretso po nilang ibibigay sa mga pastor o mga tinatawag po nating mga independent ministries na gusto nila. Ano po yon? Mga kapitulo, versikulo, mga ganyan, ano? Yung AWR, of channel, yung mga gusto nila, women ministry, total ay ka-evangelism naman yan eh. Gagamitin niyo na yan, diretsong idinodonate ang mga tithes nila. Ay mga kapatid, pangunahin pong pinaatas sa amin na i-check na kagad ito ng mga pastor. Ang masakit nito, mayroon pa rin noon tumatanggap na sa kabilaho ng ganito ay sinasang-ayunan po itong mga kapatid na ito. Mga kapatid, ito ho'y habilin sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng gabay na ito na i-correct na po natin kaagad. Wag ho natin hayaang silang tayo po ay sirain ang sistema na inilatag na unang Panginoon, magkakasala tayo sa may-ari. Hindi po sa atin yan. Yun po yung sinabi ni Sister White. Hindi yan sa atin. Huwag niyong isipin na yan ay sa inyo. Kundi atin lamang pong liwanag na
sundin at dalhin po natin sa Central Storehouse, sa Biblical Central Storehouse na ating paniniwala. At hayaan natin ang mga tagapamahala doon ang siyang mga siwa. Huwag po natin pangasiwaan ang mga bagay na hindi po sa atin ipinapangasiwa. So ito po yung sinasabi po ni Sister White. At ako ay meron po akong maiksing kwento dyan at ako po ay nakapagpapasalamat ako sa Panginoon na iminulat po niya ako ng maaga kahit ako po ay bata pa sa bagong ministry na yun, nito noong panahon na yun, ay meron po sa akin nag-alok ng ganyan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na sa kabila ng ako po ay kare-regular ko pa lang po noon, ay meron po sa akin lumapit na isang mayaman na taga-US at natutuwa po siya sa kasipagan ng inyong lingkod na nadadalaw sila, ganun-ganon, and then inalok po sa akin. Ang sabi ko po sa kanila ay diniretso ko pong sabihin na hindi po yan sa akin lang, yan po ay para sa lahat ng manggagawa. Para yan po ay ating magawa ng maayos bilang pagmamalasakit po sa inyo. At kayo po ay importante rin sa akin na makasunod tayong lahat sa Panginoon, ay ipinapaayo ko po, tatay, nanay, nadalhin na lang po natin sa Central Storehouse o sa Storehouse ang kamalig para doon po pangangasiwaan para hindi lang po ako ang matulungan ninyo. Lahat po ng mga branches ng gawain na gagamit ng tithes ay doon po ito mapapangasiwaan. Nahiya po siya sa akin, mga kapatid. At hanga po siya sa akin na bata-bata ko daw eh. Siyang matanda pa ang naitama ko, mga kapatid. Hanggang ngayon po ay proud na proud siya sa akin. Ako po ay na-elect na presidente, ay binasbasan po niya ako at sinabi niya po sa akin na uunlad ang gawain mo kapag tinuloy mo lang yung pagtulad ng pagkukorek mo ginawa sa akin, mga kapatid. Kaya yan po ay nakatutuwa at kapag gaganyan po tayo ng mga manggagawa, lovingly and patiently, wag natin kalilimutan nyo na, wag tayo kagad galit. Kinakailangan po yung mga nagkakamaling ganyan ay kung kausapin po natin ay malumanay, mapapakumbaba at may malasakit sa kanilang kaligtasan. Hindi po dapat tayo panatiko, hayaan natin sila magdesisyon. Itama lang po natin sa tamang direksyon ang kanilang mga desisyon. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Pastor Jerry. Napakaganda po no na ito po ay talagang payo sa atin, no po, at matagal na pong inilatag ito. So, mayroon po, nandito po si Pastor Nelson. Pastor Nelson, kayo po muna bago po si Sister Nenet. Salamat po, Pastor Mesa, sa pag-host ngayong umaga. God first morning po. And first morning po. Kapatid, pwede po ako mag-share screen, Pastor? Sandali lang. Sige. Magre-reflect lang po ako ng mga maraming panahon. Kapatid, matagal-tagal po ito eh. Maganda po kasi, Pastor, ang ating pinag-aaralan, financial management ng ating iglesia. Mga kapatid, napakamapalad ng iglesia sapagkat ang iglesyang ito ay binigyan ng Diyos na walang gumagabay. Binigyan niya tayo ng isang propetisa upang ang iglesia ay magabayan ng tama, mga kapatid. Magabayan ng tama. Unang-una, Pastor, ang aking reflection dito, ang Diyos ay nagbigay ng specific na instruction paano gamitin ang ikapo. Wala pa, mga kapatid. Diyos mismo ang nagtakda, hindi po tayo. Hindi sa kung sino mang tao na kahit yan na maganda po sa ating institution. Hindi sa kung sino mang tao ang magsasabi kung saan gagamitin. Kasi hindi po, ulitin natin, hindi naman po natin pag-aari yun eh. Pag-aari po ng Diyos yun eh. Kung yun ay pag-aari ng Diyos, Diyos ang magtatakda ng kanyang, ng kung paano gagamitin ang kanya. Hindi po ang tao, hindi po yung tao, hindi po yung tao kung sino man, mga kapatid. Ang Diyos ang nagtakda kung paano gamitin ang ikapo sapagkat yun ay Kanya, mga kapatid. Maliwanag po yan. Ang Diyos ay nagbigay ng espesyal na tagubilid. Binasa na po ni Pastor Mesa ito. Hindi niya idinisenyo na ang Kanya ang kanyang gawain ay mapilayan dahil sa kakulangan ng kayamanan. Ang Diyos po ang nagtakda, mga kapatid. Pangalawa, so ang pangalawang reflection ko dito, gamitin ang ikapo ayon sa panukala ng Diyos sapagkat ito ay banal.
upang walang basta-basta na gawain at walang pagkakamali, ginawa niyang napakalinaw ang ating tungkulin sa mga puntong ito. Gamitin mo lang sa tamang panukalan ng Diyos. Huwag mo nang ililihis, mga kapatid. So ang bahaging inilaan ng Diyos para sa kanyang sarili ay hindi dapat ilihis sa anumang iba pang layunin kaysa sa kanyang tinukoy. So ganun mga kapatid, huwag na nating ilihis yung paano natin gagamitin, saan natin gagamitin. Uy, naawa ko ka ganito, may evangelism kami dito ko dadalhin. So ganun mga kapatid, sabi ng Panginoon, ay dalhin sa kamalig. So pahintulutan natin na ang kamalig, financial management, church management, ang mga siwa nito, hindi po ang tao. So pangatlo pastor, kahit sino sa atin ang magsabi kung saan gagamitin, tanging ang Diyos lang. Nabanggit ko lang po kanina yan. Kaya sabi dito, huwag hayaang makaramdam ng kalayaan ng sino mang panatili ng ikapo na gamitin ayon sa kanyang sariling paghatol. So hindi daw po tayo ang maghahatol, magsasabi kung paano natin gagamitin, tanging ang Diyos talaga. So ganun mga kapatid, kahit na yung kayamanan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ilalagak mo lang sa Kanya, ibigay mo muna sa Kanya mga kapatid. Tatayaan mo ang Diyos, ibalik mo sa Kanya at tayaan mo ang Diyos ang mga siwaan nito. Kaya kahit sino po sa atin mga kapatid, presidente man yan, treasurer man yan, o nakatali ang kamay mga kapatid. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbigay ng instruction paano po gamitin ito. Sa ngayon po sa ngayon po sa ating pinag-aaralan kahapon, may mga bagay na may mga binanggit si Mrs. White dito. Tithe will not use for. Sabi dito, hindi nila ito dapat gamitin. Unang-una, para sa kanilang sarili sa isang kagipitan. Kaya kapag ikaw ay meron ng hawak at merong emergency for emergency use, sasabihin natin, ang Diyos naman ay maunawain. Ang Diyos naman ay mapagmahal. Baka pwede kong gamitin ito. Kapatid, maliwanag po ang payo ni Mrs. White. Huwag gagamitin. Kahit kapag ikaw ang tao ay nagigipit na, lalo sa ating mga church treasurer. So, yung ate ko ay matagal na naging church treasurer ng simbahan for 15 years. Na kahit ang kanyang anak ay nasa ospital na. So hindi talaga pwede gamitin ang pera ng Panginoon kahit sa kagipitan. O gamitin ito ayon sa nakikita ko maging sa anumang maaaring ituring nila sa gawain ng Panginoon. So ito pa, mga kapatid, tinignan ko ang ating nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang katiwala ay maging tumpak sa pagsunod sa mga banal na kayusan. So gamitin mo talaga kung saan ipinapangasiwa ng Diyos ang kanyang kabangyaman. Hindi nila dapat baliwalain ang mga plano ng Panginoon sa pamamagitan na pagsasagawa ng ilang gawa ng pag-ibig. Ito, gift-giving mga kapatid, gamitin natin. Meron akong ikapo dito. Mag-gift-giving naman tayo. Yung iba mga kapatid, dinadala sa gift-giving o pagtulong sa kapwa mga kapatid. Sabi ng Panginoon, huwag. O pagbibigay ng ilang regalo o ilang handog, huwag daw po mga kapatid. Huwag ang ikapo ay hindi po ginagamit sa mga ganoong bagay for emergency use. No. Dadalhin mo sa sarili mong gusto? No. Ano pa mga kapatid? So sa mga gift giving, no, sabi ng ating Panginoon. So pagbibigay ng regalo sa pastor, no, mga kapatid. Meron mga ganon na, oy, dadaling ko ito. Meron naman pastor. So ganyan po yung atin po mga kaibigan, mga born again, ang tawag nila dyan, love gift ba yan o ano, mga kapatid. So sa atin po, wag po mga kapatid, kapag nalaman natin na ibinigay sa atin na ikapo, ibalik din natin sa Panginoon. Hindi po sa atin yun mga kapatid. So yun po mga kapatid, napakaganda po ng ating pong pinag-aaralan. So yan mga kapatid. So sabi dito, wag mag-iimbento. So kung saan natin ilalagay ang nais nating paglagyan lang mga kapatid, huwag daw po mga kapatid. Hindi po sa ating sariling
gusto mga kapatid ay ilalagay lang natin kung saan natin gusto. Huwag mga kapatid. Kahit meron po tayo sariling mga ministry, huwag daw po doon mga kapatid. Ibalik mo sa Diyos sapagkat yun ay sa Diyos mga kapatid. Ang ika po mga kapatid. So yan, napakarami po nito na sinabi ng Panginoon na huwag gamitin sa mga bagay na ito. So napakahirap na patakaran para sa tao na magaganda pagbutihin ang plano ng Diyos at mag-imbento ng pansamantala, i-average ang kanilang mabubuting impulses dito at sa pagkakataong iyon ay offset nila ang kanilang kinakailangan ng Diyos. Tinawag ng Diyos ang lahat na ibigay ang kanilang impluensya sa kanyang sariling kaayusan. Kanyang ipinapaalam ang kanyang plano at ang lahat ng gustong makipagtulungan sa kanya ay dapat isagawa ng planong ito sa halip na mga has na subukang pahusayin ito. Iniisip natin, oy, mas maganda dito paglagyan. So, napakaraming ganyan mga kapatid, lalo na sa panahon po natin, sa iglesia po natin mga kapatid. So, kaya mahirap pagka minsan umusad ang gawain ng Diyos sapagkat iniisip natin mas maganda ang ating panukala kaysa sa panukala ng Panginoon. Mga kapatid, specific po ang Diyos. Tayo po mga pastor, sabi ng Panginoon, magturuan po natin mga kapatid, ang ating po mga elder, mga pastor, magturuan po natin ang ating pong iglesia kung paano gamitin ng tama ang pag-aari. Tatandaan po natin, pag-aari po ng Diyos yun. Hindi po tayo kailanman ay wala po tayong karapatan kung paano gamitin ang pag-aari ng Diyos, yung bagay na yon, sapagkat yun po ay banal. So ito po, binanggit na po ng ating pong Pangulo kanina, kaya mga pastor, mga church leaders, turuan daw po natin ang ating iglesia sa tamang pamamaraan ng pangangasiwa ng kanyang ika po mga kapatid. Ang ilagak ika po sa kabangyaman ng Diyos, sa kamalig ng Diyos, mga kapatid. So ang mga ito ay dapat ilagay sa kanyang kabangyaman at gawing sagrado sa kanyang paglilingkod gaya ng kanyang itinakda, mga kapatid. So sagrado po yan. Mga kapatid, wag po nating napakarami na pong ganyang kwento sa Biblia. Old Testament man o New Testament man, kapag ang sagradong bagay ay ginalaw, mga kapatid. So nakakatakot po. Kaya sundin po natin yung instruction ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, so yung specific instruction, mga kapatid, maraming pamamaraan ng Diyos ay nagbibigay ng specific instruction, mga kapatid. Specific instruction. So, yan po mga kapatid, ito po yung panawagan, mga kapatid, sa dulo. Isang napakalinaw, mga kapatid, panawagan sa dulo, yung huling bahagi ng ating pinag-aaralan kahapon. Isang napakalinaw, tiyak na mensahe na ibinigay sa akin para sa ating mga tao. Inatasan ako sabihin sa kanila na nagkakamali sila sa paggamit ng ikapo sa iba't ibang bagay, bagamat mabuti sa kanilang sarili ay hindi ang layunin ng Diyos. Hindi ang layunin na sinasabi ng Panginoon na dapat gamitin ang ikapo. Yaong mga gumagamit nito ay umaalis sa kaayusan ng Panginoon. Ang Diyos ang hahatol para sa mga bagay na ito. Mga kapatid, tithe will use for, ang ikapo ay gagamitin lamang sa itinakda ng Diyos. Mga kapatid, yun lang. Ang ikapo ay gagamitin sa paraang ang Diyos ang nagtakda, mga kapatid. So, ang ikapo ay hindi dapat gamitin sa ating sariling paghatol. Mga kapatid, evangelism nyo man yan, local evangelism nyo man po yan, yan man po ay gift-giving ninyo, mga emergency purposes or emergency purposes, personal na pangangailangan o pangangailangan ng iglesia. Mga kapatid, huwag po mahigpit po ang bilin ng Panginoon. Sundin po natin, mga kapatid, ang panukala at pamamaraan ng Diyos. So yun lang po, Pastor, baka mapahaba pa po. Ay, maraming salamat po, Pastor, sa generalization na din at mga spesipikong mga paalaala at paglilinya, paghahanay kung papaano po natin igagamitin, okay? At ang mga responsibilidad ng ating mga kamanggagawang mga pastor
para lubos na maituro na po ang responsibilidad at ng pamamahala at paggamit ng ating pananalapi sa iglesia na galing po sa mga handog o ikapo at mga handog. Mayroon pa pong nagtataas ng kamay si Sister Ninette. Pastor, napakalinaw na po nung nasabi ni Pastor Nelson at saka ni Brother Jerry. Encouragement na lang po sa akin na habang nakita na natin, nabasa na natin, at habang naririnig pa natin yung matamis na tinig ng mga pastor, ng mga manggagawa tulad ni Pastor Jerry, ay hindi pa naman po huli. Sabi nga doon sa isang lesson natin nung nakaraan, hindi pa naman huli ang na ituwid natin yung ating mga kamalian habang may panahon pa. Sundin natin yung inuutos talaga kung paano natin gagamitin ang ating mga ikapo. Sabi nga dyan ay huwag na natin bigyan ng dahilan. Huwag na natin pagmatigasin ang ating mga puso na sundin yung kalooban ng Panginoon para sa atin dahil iyan po ay para sa kaayusan. Maalala ko lang din po, nabanggit ni Brother Jerry kanina yung po sa kapitulo, versikulo. Alam niyo po, kaya nag-iisa na lang si Brother Jerry nung huli. Dahil ako po minsan naging treasurer din ng kapitulo, versikulo. At yan po ang unang-una niyang tinatanong kapag po may nagbibigay o nag-i-sponsor ng salapi at nagpapadala. Yan po ang unang-una namin tinatanong. Ito po ba'y galing saan? Ito po ba'y bigay niyo? Ito po ba'y galing sa ikapo? At kapag sinabi pong galing yan sa ikapo, ay ibinabalik po yan at hindi po tinatanggap. At yun po ay marami rin mga, marami rin po mga pastor na nagalit din po sa kanya dahil po may dumidiretso talaga sa mga pastor na tulong, pero buhat po yun sa ikapo. Kaya po, talagang sabi nga ay meron tayong inilagay ng Panginoon dyan ang kaayusan, ibinigay sa atin. Yun lang po ang ating susundin, hindi po yung ating mga panukala. Yun lamang po. At happy God first morning po. Salamat po, Sister Ninette. Okay, at ito po. Time check po tayo, 4:54 a.m., alas 4:54. Basa na po tayo ng mga comments, Pastor. Salamat po. Ito po, basahin po natin. Galing po dito sa ating comment section from Imelda Diego. Happy God first morning, everyone. Amen po, Pastor Jerry. Ang Panginoon ay lubos na kamangha-mangha sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay magbabalik na yakapo at tandog, tayo ay magiging mabuti at tapat nakatiwala sa gawain ng Panginoon at tayo ay sumunod at maging bukas palad sa gawain ng Panginoon at tayo ay magkaroon ng maalab na relasyon sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Lamang po tayo makatatagpo ng sobrang biyaya at kung ito ay ating gagawin lamang, hindi Kanya pagkukulangin, talaga naman ang biyaya niya ay sumasagana palagi kung may maibabalik sa Kanya sa kamalig. Kaya po tayo ay maging masunurin at tapat na katiwala at magtiwala sa ating Panginoon. God bless us all. Amen. Galing naman po kay Mildred. Opo, galing po kay Mildred. Maraming salamat po. Mildred Antonio. Kapatid po ito ni Pastor. Good morning. And God, first morning po sa lahat. Magpasalamat po ako sa programang ito, Pastor, at sa aking pakikinig ay naiibsan ng aking mga suliranin. Tunay nga po na kay buti ng ating Panginoon. Amen po. Amen. Purihin po ang Diyos. From Norberto Belano Jr. Good morning po mga kapatid. Pinaalalahanan tayo na kahit handog ay banal, katulad ng ikapo, so ang Diyos ay di ang magpapasya sa pamamagitan ng church, not giver alone. So ang big sabihin po dito, ang Diyos ang dapat magpasya, okay, sa kung ano ang dapat mangyari sa ating mga handog at ikapo. Okay? So update po natin, okay? Ang atin pong mga kapatid na kung saan ay nandirito po sa ating palatuntunan sa YouTube po, mayroon po tayong 4. Sa CLPM FB po ay mayroon tayong 66. At sa atin pong Adventist Mission FB ay mayroon po tayong 26. At dito po sa Zoom, mayroon po tayong 93 as of now po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po na tayo po ay attentive at nais makinig sa mga instructions na ito ng ating Panginoon. Okay?
Andito po kay Sister Nerissa Francisco. Yes, tithes is a testing of God for ourselves. Fully trust to Him. At ito'y sure sa ikabubuti ng tao. Salamat sa Diyos sa kanyang mga aral. Amen po. Purihin ang Diyos. Happy God First Morning. Galing po kay Brother Bernie. At galing po kay Norberto, Brother Norberto, maingat tayo na dapat alamin at maging honest sa kabanalan ng ikapu at handog kasi minsan kapag handog lamang na may pwedeng gamitan dahil sa emergency, minsan mas tinatrato natin na mababang uri ang handog kaysa ikapu, pero ang totoo ay pareho lamang itong banal. Okay, salamat po. Kay Brother Melvin, mga kapatid, ang ating katapatan sa pagbibigay ng yapo ay isang pagsubok ng ating pananampalataya. Hindi ito isang simpleng kautusan, kundi isang oportunidad upang ipakita ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kung susundin natin ang kanyang utos, pangako niya na pagbubuksan niya tayo ng pagpapala na walang hanggang sukat. Maging tapat tayo sa Kanya sapagkat Siya ay tapat sa atin. Amen po. Amen. Amen. Amen po. Ito po kay Sister Lilian Lazaro. Magiging epektibo ang ating pagtuturo sa paraan ng tamang pagbibigay at tapat sa ikapu at handog kung sa atin muna makikita ang ating sinasabi or pinapayo sa tama at tapat na pagbibigay. Amen po. Salamat po. Okay. Purihin po ang Panginoon. Galing naman po kay Revelyn, Sister Revelyn Ronas Padilla, paano po ang iba nating mga pastor na pinapupunta sa ibang bansa para magsulisit at yung namang ating mga kapatiran doon ay yung tithe ang kanilang binibigay. Di mali po pala yun. Pastor Jerry. Opo, isang inquiry po ito. Yeah, okay. Actually, hintayin ko lang sana tapusin lahat yung reading. Pero sasagutin na po natin to. Iyan nga po yung ayokong... Ito may personal ko lang mga kapatid. Kaya lang hindi ako komportable sa pagsusulisit. Pasensya na ako kasi lalo na sa gawain ng Panginoon. Alam ko kasi yung direksyon ng Diyos. Humihingi po ako ng sorry mga kapatid. Pasawarin niyo po ako dyan sa punto na yan. Maaaring iba ho ay okay naman sa kanila pero hindi ko kayo pinipigilan. No? Hindi sa ating po ditong ginagawa ay ating pong pinauunlad na ang tamang sistema na inibinili ng Diyos na ang ating iglesia ay dapat na sustentuhan ng mga free will offerings na galing sa pagpapasalamat, pagmamahal at pananampalataya ng mga kapatid, lalo na doon sa mga naniniwalang malapit na dumating si Jesus. Dapat ang mga nakalinya na ang ating mga gastos sa pagsulong ng banal na misyon ng ating Panginoon. Hindi ko kayo pinipigil na punta doon. Pwede ko kayong pumunta doon. Kaya lamang, siyempre, yung mga... meron po akong dalawang sasabihin. Importante po ito. Meron po kasing dalawang dahilan lang. Major two reasons na amin po nakita sa pag-ikot ko po at sa mga kasamahan ko na punta sa iba't ibang mga lugar. Dalawa lang ho ang highlight ng dahilan kung bakit po idinadivert ang paggamit ng tithe. Una po ay yung pong pagtitiwala. Nawalan po sila ng tiwala sa leadership sapagkat may mga punto naman talaga na mayroong mga leader tayo na nagkamali sa paggamit, pamamahala nito. Meron naman yung counsel si Sister White dyan. Nabasa na natin noong nakaraan at nasa video pa nga po. Number 2 ay ito nga po, sinasabi ko sa inyo yung kalagayan ng mga simbahan natin. Maraming mahihirap na mga kapatid na nagsisimba sa mga hindi tapos na simbahan at napagdidiskitahan po yung malaking pondo ng tithe. Sasabihin po ng iba ay laki-laki ng tithe. Dapat ipagawa ng mga simbahan. Ayan na, papasok na yung mga kapatid. So list na po kagad. Hindi naisip, itong sinasabi ni Brother Norberto kanina, hindi natin naisip yung isang banal pang tagubili ng Diyos na hindi doon gagamitin yon kundi ang mga offerings. Kaya nga mga kapatid, kung masagana ang offerings, may iwasan na ho yung pag-iisip ng ganon. Kaya lang ho nag-iisip ng ganon, sapagkat nga po, ay hindi naman ho nagbibigay tayo o yung mga kapatid nating iba ng proportionate.
ayon sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos. Lamang kung sana mga kapatid, aking personal na dalangin at gusto kong makita sa kapanahunan ko, sana hindi ako mamatay kaagad. Makita ko po yung pag-unlad ng CLPM na mas katulad na ng offering yung tithe or more. At gusto ko makita mga kapatid how we will manage the resources of God in our hands, in the hands of our leaders sa ating institusyon. At excited ako kapatid, excited po talaga ako makita ito na maging missional church tayong lahat. Kasi gusto ko na makita na meron ng pinamamahalaang pondo ang mga iglesia na mga combined offering plan. At kami rin ho dito sa itaas, meron na rin ho kaming sapat na ipamamahala na kaya na naming desisyon na ng mabilis kung saan dapat mapunta ang mga offerings na yan at para hindi na tayo matuksong gamitin ang mga tithe. Sa halip ay makapag-isip pa tayo ng marami pang mga teritoryo na mapapasok na kailangan ng pastor. Makapagpadala tayo ng mga pastor, mga evangelists na pwede natin gamitin doon yung tithe. Pero yung sa offering mga kapatid, sama-sama lang po tayo mga kapatid. Tsagain natin na ituro na ang mga iglesia ay umunlad sa offering para ang mga iglesia natin matapos na rin. At yung iba pang natin dapat gamitin sa mga missionary plan natin, mga missional activity natin sa local church ay magkadugtong-dugtong po mga kapatid. Magkalakip-lakip, yung pondo sa taas, pondo sa ibaba, pagtagpo-tagpuin natin para sa pagpasok ng mga bagong territories na hindi pa nakapagtatayo ng mga bagong iglesia ng Seventh-day Adventist na naghihintay sa second coming of Jesus Christ. Prepare to meet our God. Salamat po, Sister Reggie. Amen. Pastor Mesa. Salamat po, Pastor. Pastor Mesa. Si Pastor Meneses. Okay, good morning po, Pastor. Good Kung morning. meron kayong mahalagang sabihin nyo na po ng... Gusto ko rin pakisagot lang ng ating presidente kasi siya ang parang may authority sa atin ngayon sa buong CLPM. Mm-hmm. Nagbibigay nga ng tithes ang mga kapatid at ito ay para sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, sa halip na ibigay sa CLPM, dinadala sa ibang misyon. Paano kaya ito, Pastor Jerry? Paano natin, ito ba ay tumutugma sa panawagan at appeal at instruction ni Ellen White as far as organizational is concerned sa ating iglesia? Pakikuha na lamang po sa mga kapatid para maliwanagan. Okay. Salamat po, Pastor Jerry. Salamat, Pastor Mesa. Salamat, Pastor Henry. Napaka-relevant po niyan. Ito po mga kapatid, ay sagot po natin para ho maiayos natin yung pakitungo natin sa mga ganyang mga kapatiran. Kung una pong sagot ko dyan, kung meron po kayong kakilala na ganyan ay ang akin pong unang advice o payo dyan mga kapatid ay napaka-simple lamang. Ang ating pong church ay may sistema na kaya nga po tayo naglalagay ng mga territorial jurisdiction. No? So yun po yung unang point doon. Meron tayong mga mission field na kini-create para yung mga kapatid doon sa kanilang territorial mission field, doon sila magdadala ng kanilang mga kaukulang response sa pagsamba nila sa Panginoon, hindi po kung saan-saan. Kasi doon naman po sila nakikinabang ng nurturing nila. Okay? Ang palagi po natin ginagamit na simpleng ilustrasyon dyan ay sumakay ako ng Victory at in-enjoy ko yung bus ng Victory. Pero nung ako ay nagbabayad na, doon ako sa ulog nagbabayad, ay hindi po tama kaagad. No? Nandun tayo sa pangangasiwa ng isang lugar na doon tayo nurture, doon tayo nakikinabang ng mga services. Tama lang ho naman na dapat doon natin ibalik. Ngayon, mga kapatid, tama naman din ho yung pangatwiran. Faithful naman din ho yung mga kapatid. Lamang ay doon nila dinadala sa ibang storehouse. Ayun po yung sinasabi ni Pastor Henry. Dahil ang kanila pong katwiran, naka-encounter na rin po ako niyan,
ang kanilang katwiran, ay mahirap yung mission na yon. Mas mayaman naman kayo, doon ko nadadalin yung porsyon o maaaring buo niyang tithe. Hindi ko alam paano niya i-distribute yan sa storehouse ng mission na yon. Kasi nahirap ang mga pastor doon. So nabag siya. So dinala niya doon yung kanyang tithe sa mission na yon. Ang aking po masasabi dyan mga kapatid ay ang ating pong simbahan ay may sistema naman po dyan. Nakalatag na po ang sistema dyan ng ating church. Meron po tayong tinatawag na equalization fund. Yung equalization fund sa bawat ikapu na 100% na kinukuha sa mga iglesia ay hinahati-hati po yon hanggang sa makarating po sa pangangasiwa ng atin pong extension ng GC sa SSD. Doon po ay naglalagay tayo ng another 10% ng lahat ng mga tithes na ating nirimit para doon sa mga mahihirap ng mga misyon. Nagko-contribute po lahat doon yung mga missions and conferences sa equalization fund na yon, at yung pong ating higher organization, sila ho ang nag-a-allocate ng mga tulong sa mga misyon na mahihirap. Yun po yung ating sagot doon. Kaya hindi na ho natin kinakailangan pang, alam nyo mga kapatid, specific na dalhin doon. Dalhin nyo na lang ho kaagad doon sa malapit na storehouse sa inyo. Doon naman po kayo under sa territorial field na yon, ay doon nyo na pong buo ilagay yung inyong tithe para sa gayon ay makatulong po kayo sa maraming mga misyon na naghihirap na gusto nyo rin tulungan. And besides, kapag umunlad ho yung mission natin na ito sa CLPM, later on, kung maintindihan po natin yung principle na ito, tayo na rin po mismo ay mag-allocate ng sarili nating pondo na sa mga misyon na gusto po ninyong tulungan para lahat tayo ay magkakasama. Hindi lang ho kayo ang magpupunta doon o yung tulong ninyong magpupunta doon, kundi lahat tayo. So sa decision ng isang committee, ng body na proper na magdidesisyon, pwede na rin tayo mag-allocate ng pondo natin para i-share natin doon sa pag-ooperate ng isang misyon na naghihirap sa pamamagitan po ng committee. Salamat po. Maraming salamat, Pastor Mesa. Maraming salamat, Pastor Jerry. Okay, salamat din po, Pastor, sa magandang tanong na yan. Sige pong naliwanagan natin. Ano po? Salamat po, Pastor Jerry, sa katugunan. Salamat po, Pastor Meneses. Okay, mga kapatid, ang ating pong mga oras ay nagmamadali. Ano po? At tayo po ay magpapasimula na sa ating panibagong bahagi dito sa ating God First Morning. Pero mayroon pa pong basahin ko pa po ito muna, Pastor. Sige pa. Opo, galing po kay Brother Victor Garcia. Binabati po tayo ng God First Morning sa lahat. Galing po kay Brother Simeon Talusan. Praise God, tunay nga po na patuloy tayong ginagabayan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Kay Brother Simeon Tabliso, Happy God First Morning po. Nakakakilabot po at nakakapanindig balahibo ang mga katapatan na ipinauunawa sa atin ng ating mapagmahal na Diyos. Ang ikapo at ang handog ay mga banal na bagay na dapat lamang ilagay sa pangangasiwa ng ating mga manggagawa. Hindi po kaya tayo nagkasala na yun iniiwan nating 40% ay ang mga leader na lamang ng mga lokal na iglesia ang nagpapasya at nabubuyo silang gamitin sa sarili nilang mga panukala tulad ng local evangelism at iba pa. Parang inquiry din po ito, Pastor. Sige. Brad, mayroon po kayong katugunan dito? Hindi ko na. Asan na ba yun? Ayan po, yung 40% po na naiiwanan sa ating mga lokal na iglesia ay ang mga lokal na mga leader na ang hindi po kaya mali din po kaya sa yun? offering. Yung sa offering. Salamat po sa tanong, Brother Brother Simeon Tableso po. Ay, kilala ko po yan. Obay dyan. Ito po ay valid po itong inquiry na ito. Kaya nga po mga kapatid, nagkakaroon tayo ng ganitong education kasi para yung po mga leaders mismo na nangangasiwa ng mga pondo na naiiwan ay properly po nilang mai-allocate sa mga missional na purposes. Kaya nga po dapat marami pong nagdidesisyon, nakaupo sa isang committee na
nagpaplano tungkol ho sa paggamit nito. Kasi kapag isa lang hong tao, dalawa, ang nagdidesisyon yan, malaki po ang tendency na magkamali. Kaya nga po meron tayong church board para ma-screen na mabuti kung yung pera ng Panginoon na naiiwan dyan ng offering ay tama sa pinapupuntahan niya. Hindi ko kayo you will never go wrong, sabi po sa English, you will never go wrong when you use it in mission. So yun lang ho ang principle natin. Ang purpose po niyan ay para sustainahan ang mga gawaing panglokal, hindi po para mag-enjoy. Kasi pagka puro ang gagawin po natin ay para sports fest lang ang paggagamitan yan, at saka po mga retreat na pamasyal-masyal, mali po talaga yun. Hindi ho, wala akong kinalaman sa mission yun. Okay, mayroong bahagi, bigyan nyo ng konting bahagi para human-nurture din ang fellowship, pero dapat balanse ho ang paggamit ng 40% na maiiwan sa inyong church. Salamat po. Good morning po, Pastor. Pwede po bang magsalita ng konti? Yun. Sige po, Brother Simeon, bigyan po namin kayo ng isang minuto. dito po ako sa North. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil last Sabat po ng aming fellowship, ipinatawag po namin lahat ng mga elders at suportahan ito pong gawain ito sa pangunguna po ng ating CLPM, ng ating presidente. So nagpapasalamat po kami na yung pong lahat ng mga elder dito po sa distrito po ng North Lower ay nagkaroon po kami ng pagkakaisa na manguna po kami na isang magandang halimbawa po sa gawain ito. Salamat po sa Diyos. Salamat po, Brother Simeon. Okay po mga kapatid, siguro po ay pansamantala po muna nating ititigil, Pastor Jerry, ang mga pagbati at mga pagbasa na ito kasi tayo po ay maalanganin sa oras. Pastor, may pahabol pa sandali. Isang tanong lang po ng isang kapatid, concern lang po. Yun daw po bang tithes and offering niya, halimbawa po, ay sa iglesia yun ibibigay dito ba sa sarili niyang iglesia? Subalit, na-invite po siya, halimbawa, na-invite po siya sa isang iglesia na siya po ang speaker. Yun po bang tithes and offering niya, i-hold pa niya para ibigay sa next week para doon sa kanyang sa iglesia, o pwede na po doon sa iglesia kanyang pinuntahan, binisitahan? Okay. Sige, Pastor Jerry po. Yung sistema lang po yan, Ate Inet. Ang magiging impact lang po niyan pagka ganyan ay siyempre kung meron po siyang record doon sa kanyang mother church ay hindi may-record doon. Yun lang po naman yun. Pero yan naman ho ay bunga rin ng kanya, yung response din ng kanyang pagsamba. Pwede naman ho niyang gawin yun. Pero ako po mag-a-advise dyan. Ang ginagawa ko po mga kapatid ay either ina-advance ko na po yung aking tithe doon sa aking church, lalo na kung schedule naman po yung aking pupuntahan, nakasobre na rin po yun, yung mga tithes ko na yon. At doon ko ibinibigay sa aking local church, na doon po ako member. Yung pong offering ko mga kapatid, yung more po, yun po yung dinadala ko doon na pinaghati-hati sa mga simbahan na aking pinupuntahan. At yung pong mga tithes na hindi po galing doon sa aking salary, tulad po noon, pag pumunta po ako sa isang simbahan, may tithes po na, ito po yung context ko, may tithes po ako na galing po sa saging, galing sa gulay, sa bigas. Yun po yung inilalagay ko doon sa mga simbahan na aking pinupuntahan. So in the context of ng kapatid, doon nyo na ho ibigay yung tithe ninyo sa inyong local church, yung offering ninyo, ipunin po nyo yan. At yung pong more ninyo, doon na lang ho kayo mag-share sa simbahan na inyo pupuntahan, na doon kayo iimbitahan. Kasi kinakailangan po hindi maapektuhan yung operation ng simbahan ninyong lokal para ho sa mga pangangailangan nila. Salamat po. Salamat okay po. Mr. Nenet, maraming salamat po. At tayo po ay, Pastor, po? Bago po natin i-play yung ating Adventist video, po? Ay mayroon pong i-reserve po natin itong katanungan na ito. Panggaling po kay kay Sir James po ito po? Ito po ay tungkol sa pagpupondo sa school o yung mga income ng school. Bilang isang ministry po ay mayroon din po bang handog at po ang mga schools po natin na i-reserva at ibibigay sa iglesia? Bukas na po siguro yan, Pastor. Mga kapatid, ay pwede ba natin yan, ipunin lahat yung tanong na yan at mayroong isang araw tayong ilalaan para kung lahat tayo sa pagsagot lang. Kung kukulangin po ako ng sagot, alalayan nyo naman po ako mga kapatid, tulungan nyo po ako. Sige po, Pastor.
At ang atin pong tagapagsalita po ngayon ay walang iba kundi ang ating isang napakagiting na elder po ng Marilao, si Brother Ryan Anda po. At atin po siyang pakikinggan. Lalaban Missional Church? Meron po. I-play po muna natin. Sige po, salamat. Sige, Pastor. Sige po, medyo mahaba lang ito ko ito, mga 18 minutes ha. Pasensya ka na, kapatid na Ryan ha. My best friend. God first morning mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Malugod po naming ipinahayag ang Tithes and Combined Offering Plan Report ng San Antonio Seventh-day Adventist Church. Ang ulat na ito ay hindi lamang talaan kundi isang sukatan ng ating katapatan sa Diyos na nagpapakita kung paano natin higit pang matutulungan ang ating iglesia sa aspeto ng espiritual maging sa aspeto ng pinansyal. Sa biyaya ng Panginoon, patuloy tayong nagkakaisa bilang isang lumalagong komunidad ng pananampalataya. Naway manatili tayong tapat sa pagbibigay at paglilingkod upang higit pang mapalago ang kanyang gawain. Ngayong umaga, nais naming ibahagi sa inyo ang kasalukuyang kalagayan ng aming iglesia, lalo na sa pagiging tapat na katiwala ng mga pagpapalang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Naway patuloy tayong magkaisa sa pagpapalago ng kanyang gawain na may pusong bukas sa pagbibigay at paglilingkod. Happy God First Morning po sa ating lahat. Ako po ay treasurer ng San Antonio Nueva Ecija Church. Ang aming pong church ay binubuo ng 178 members. At ang ating pong total active members ay mayroong 85. Total members involved in mission 72. Ang ating pong nagpa-practice ng COP ay 41. At ang ating pong children ay mayroong 7, youth 23, adults 55, male 47, female 38, and the active care group ay binubuo po ng 7. Nag-start po kami mag-practice ng aming pong COP from January lang po, 2025. So, bali, nakita po namin ang pagkakaiba ng, nakita na po namin ang malaking pagkakaiba nung compared to January 2024 at February 2024. So, nag-base po ako sa January to February 2024 at ang aming pong total tithe noong January 24 ay umabot po ng 35,988 at compared to January to February 2025 ay 56,827.50. Ang naging increase po namin ay 58%. So, sa offering naman po, 2024 January, February ay umabot po ng 18,424. At compared to January to February 2025 ay umabot po kami ng 33,947.50. Nag-increase po siya ng 84%. So, yun po yung pagkakaiba. Ang laki po ng naging increase ng aming pong offering. Mga gawain ng aming iglesia. Bible study ng mga care group pagkatapos ng EY program. I hear the voice of Jesus calling. I answer. Church planting sa Luyos, pagtatag ng bagong sambahan para sa paglaganap ng Ebanghelyo. My answer is I go to share the message of love. I go to share the blessed hope.
Crusade sa Luyos, isang pagtitipon ng pananampalataya at pagbabagong espiritual. Because I have decided I Narito ang mga patotoo ng ilang Bukas na po natin pakinggan yung testimonies. Medyo mahaba po mga kapatid. Pasensya na po. Okay. Salamat po sa San Antonio Church. Praise the Lord. Okay. Ibigay na po natin kay Brother Ryan ang pagkakataon. Brother Ryan? Nakamute po kayo, Brother Ryan. Pastor. Okay. Yeah, good morning po. Yeah, good Take morning your time po, Pastor. Good morning, Pastor Jerry. Good morning, Pastor Mesa. At sa lahat po ng mga narito sa Zoom at sa iba pang platform. Yung topic ko po ngayon ay parang ito ay natalakay na rin kanina sa ating naging mga pag-uusap, reflections. At siguro ay ito ay dagdag na pagdidiin na lang kasi ito ay ating natalakay na. Nadaanan na rin at purihin ng Diyos pagkat patuloy po tayong binibigyan ng kaliwanagan sa mga pagpapahayag na ito at ito ay talagang napapanahon. So ang title po ng ating readings ito po ay matatagpuan natin sa Councils on Stewardship sa chapter 21 to. Ang title po nito ay Other Lines to be Sustained but Not from Tithes. So ito po ay ilang sangay na tatangkilikin ngunit hindi galing sa ikapo o iba pang gawain na dapat suportahan ngunit hindi mula sa ikapo. So mga kapatid, sa Tagalog na lang siguro ito babasahin mas mabilis. Sabi dito, ang iba ay naniniwala na ang ikapo ay maaaring ilaan para sa mga layunin ng paaralan. Ang iba naman ay naniniwala na ang mga nagkakanbas at ang pulportor ay dapat suportahan mula sa ikapo. Ngunit isang malaking pagkakamali ang nagagawa kapag ang ikapo ay inilalaan sa layunin na hindi ito nakatakda. Ito po yung suporta para sa mga ministro. Sabi po sa Testimonies for the Church, ang ikapo ay para sa Panginoon at ang manghihimasok dito ay mawawalan ng kanilang makalangit na kayamanan malibang magsisi sila. Huwag hayaang matigil ang gawain sa pag-uukol ng ikapo sa iba't ibang daluyan bukod sa isang sinabi ng Panginoon at ang patutunguhan nito ay at paglalaanan ay ang iba pang mga hanin ng ganitong gawain. At ang Diyos ay hindi nagbago. Ang ikapo ay patuloy na gagamitin para sa suporta ng ministeryo. So, dito mga kapatid ay ang sabi dito, ang ikapo at ang Panginoon ay sa Panginoon at ang manghihimasok dito ay mawalan ng kanilang makalangit na kayamanan. So, sabi po dito sa ating babasahin ang upang maiwasan ang unang pagkakamali ay ginawa niya sa atin itong malinaw yung ating tungkulin sa mga puntong ito. Ang bahagi ng inilaan ng Diyos para sa kanya ay ito dapat ay hindi lihis para sa anumang ibang layunin maliban sa tinukoy niya. Huwag hayaang isipin natin mga kapatid na sino man na may karapatan silang panatilihin ang kanilang ikapo at gamitin ayon sa kanilang sariling paghatol. Hindi nila ito dapat gamitin para sa kanilang sarili sa panahon ng kagipitan. Niilan ito ayon sa nakikita nilang nararapat kahit na sa gawain na sa tingin nila ay para sa Panginoon. So ang mga ministro sa pamamagitan ng aral at halimbawa,
ay dapat turuan ng mga kapatid na ituring ang ikapo bilang banal. Hindi niya dapat isiping maaari niyang panatilihin at gamitin ito ayon sa sarili niyang pagpapasya. Dahil siya ay isang ministro o manggagawa, kasi ito ay hindi sa kanya. Wala siyang karapatang ilaan ito para sa sarili niya kahit sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Hindi na dapat itong gamitin yung kanyang impluwensya para sa anumang plano na inilihis ang tamang paggamit ng mga ikapo at handog na iniaalay sa Diyos. So ang mga ito ay dapat ilaan sa kanyang kaban at ituring bilang banal para sa kanyang paglilingkod ayon sa kanyang itinalaga. So dito nais ng Diyos ng lahat ng kanyang katiwala ay maging tumpak sa pagsunod sa banal na mga tagubilin. Hindi nila dapat pababain ang plano ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng paggawa ng gawaing kawang gawa o pagbibigay ng handog ayon sa nakikita nilang nararapat. So itong napakapangit na patakaran ng pagbutihin ng plano ng Diyos at mag-imbento lang ng pansamantalang solusyon at ihambing ito sa mga kinakailangan ng Diyos. So tinatawag ng Diyos ang lahat na sundin ang kanyang makaayusan. Ginawa niyang malinaw yung kanyang plano at ang lahat ng pagnanais makipagtulungan sa kanya ay dapat isakatuparan. Itong plano sa halip na subukan itong baguhin. So ang sabi nga po sa pagpapaliwanag doon sa konteksto nito ay sa Bible, na makikita po natin sa Leviticus 27:30 ay nasasaad na at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging binhi ng lupain, maging bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Banal sa Panginoon. Dito ipinapakita nito na ikapo ay itinalaga para sa Diyos at dapat gamitin para sa mga layunin na sacred o sagrado at ayon sa kanyang kalooban. At binanggit din sa 1 Corinthians 9:13-14, ang mga naglilingkod sa altar ay nabubuhay mula sa mga handog sa altar at ang Panginoon ay nagtakda na ang mga nangaral ng ebanghelyo ay mabuhay mula sa ebanghelyo. So ang ikapo sa makatwid ay ito'y pangunahing itinalaga para sa ministro na nangangaral ng salita at sa kanyang misyon. So, anong dapat natin dito mga kapatid? So, dito ay yung pagkilala na ikapo ay para sa suporta ng gawain ng Diyos. So, mga prinsipyong ito sa Bible ay nagbibigay diin na ang ikapo ay dapat gamitin para sa mga gawain na nagpapalago sa ministeryo at para sa mga lingkod ng Diyos na tumutulong sa espiritual na buhay ng mga tao. Hindi ito dapat gamitin sa ibang mga layunin na hindi naaayon sa banal na utos. So, ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang ikapo ay hindi lamang pera, kundi isang simbolo ito ng ating pananampalataya, yung ating katapatan, yung ating pagsunod sa Diyos, at sa ating pagsunod sa tamang paggamit ng ikapo ay nagbibigay tayo ng suporta sa ministeryo at mas malawak na gawain ng kanyang kaharian. So anong mga reflection na nakita ko po dito mga kapatid, na yung pagkilala sa banal na layunin na ikapo, ito ay itinuturing na sagrado at inilaan lamang para sa suporta ng ministeryo. Tayo ay tinatawagan na tratuhin ito ng may paggalang at tiyakin na ang paggamit nito ay naaayon sa kautusan ng Diyos. So ang pagkilala sa banal na layunin nito ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pagsunod. So ang Diyos mismo ay nagtalaga ng layunin para sa ikapo. At sa paggamit nito sa ibang paraan, nawawala yung kabanalan at pagtitiwala na iniatang sa atin ng ating Panginoon. Ito ay hindi lamang usapin mga kapatid ng pondo, kundi ito ay pagsunod doon sa kanya mga utos at tagubilin. So pangalawa ay yung pagiging tapat, nakatiwala ng Diyos. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos bilang mga tagapamahala ng kanyang mga biyaya. Ang wastong paggamit ng mga mapagpupunan tulad ng ikapo ay nagpapakita ng ating katapatan bilang kanyang mga lingkod. At pangatlo ay yung pananagutan sa komunidad. Hindi lamang natin dapat gawin tama yung paggamit ng ikapo, kundi tiyakin din na ang ibang pang mahalagang gawain ng simbahan na maraming tulad nga nung nabanggit kanina, yung ating sa school, sa edukasyon at yung misyon
ay nasusuportahan. So ang pagsuporta sa mga ito ay mula sa ibang mapagkukunan ay nagpapakita ng ating pagmamalasakit sa kabuuan ng gawain ng Diyos. Kaya napakaganda nga itong ating liwanag na tanggap, itong combined offering plan na kung saan ay nagiging systematic at proportion at ito ang ating naibahagi maging sa global at lokal na misyon ng ating gawain. So pang-apat ay yung pag-iwas sa ito ay yung pag-iwas sa pagtatalo at pagkasira. Alam mo, pagkamisan mga kapatid, para sa nawawala yung pagpapalaganap ng pagkakaisa pag ang maling paggamit ng ikapo ay maaaring magdala ng alitan o yung kahinaan ng mga gawain ng ating simbahan. Ang pagsunod sa malinaw na tagubilin na ito ng Diyos ay nagdudulot ng pagkakaisa at ito'y nagiging pagpapala sa ating komunidad. So ang malinaw na pangunawa at pagsunod sa tagubilin ng Diyos ay nagdudulot ng pagkakaisa sa ating iglesia o sa ating simbahan. Kapag lahat ng miyembro ay may malinaw na pananaw tungkol sa layunin ng ikapo, nagiging maayos yung daloy at ng ating gawain. So ang ikalima mga kapatid, kasunod ay yung pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So yung pagtitiwala sa plano ng Diyos ay nangangailangan ito ng pananampalataya. Lalo na kung tila minsan parang ang hirap pondohan yung ibang gawain ng simbahan. Ito ay madalas na nagiging problema ng ating mga lokal na iglesia. Pero dahil nga sa ating pagtugon dito sa ating panawagan sa atin na matagal na itong dapat ay nagiging systematic, ay dito tayo nagkakaroon ng mga napupunduhan natin yung ibang mga gawain natin sa simbahan. So ang pagpapataw ng tamang paggamit ng ikapo ay nagpapakita ng pananampalataya na ang Diyos ang nagbibigay ng sapat na mapagkukunan para sa iba pang gawain sa tamang panahon at pakaparaanan. So ang Diyos bilang sentro ng lahat ng gawain, itong mga reflection na ito ay nagpapaalala na ang lahat ng ating ginagawa, lalo na sa simbahan, ay dapat nakatuon sa kalooban at sa layunin ng Diyos. Ang kanyang plano ay laging mas mabuti kaysa sa anumang mga plano natin. Alam po natin yan mga kapatid. So sa kabuuan, ang tinalakay natin ito ay nagsisilbing hamon at paalala sa atin na maging masuno rin sa Diyos. Tapat sa iniatang at sa ating mga tungkulin at maingat na katiwala na mga biyaya na kanya pinagkakaloob. Ito ay nagtuturo sa atin na ikapo ay hindi lamang pera. Hindi lamang ito pera-pera, sabi nga, kundi ito ay isang simbolo ng ating pananampalataya. Yung ating katapatan, yung ating pagsunod sa Diyos, at yung ating pagsunod sa tamang paggamit ng ikapo ay nagbibigay tayo ng suporta sa ministeryo at mas malawak na gawain ng kanyang kaharian. So, kaya natin ito ginagawa. Sabi nga, narinig ko lagi, Pastor, kapag tayo uwi na doon sa langit at yung mga karakter ng pagiging mapagbigay ay ito'y katanggap-tanggap doon sa langit na bayan. So mga kapatid, yun lang dahil ang ating oras ay mahaba. Siguro bukas ay mga marami pang reflection ang maaari nating makita dito. Pagpalain po tayong lahat at God first morning po. Amen po. Maraming salamat, Brother Ryan. Talagang marami po tayong naaalaman at natututunan. Salamat po at tayo po ay dadako na sa ating prayer at ang uunahin po natin ay yung ating mga commitment cards ay na atin pong pagtuunan ng pansin at idalangin po natin na yung mga pangalan po na nakalagay po sa ating commitment cards ay bunga po at maging harvest po natin sa darating pong 2025 harvest. Na po? Okay. Pastor Jerry, hindi ko pa alam kung sino ang prayer natin. Pero hindi po bali. Parang kayo na rin po ata. Amen mga kapatid, kamusta po? Andiyan pa ba kayo? Napakaganda ng ating talakayan, ano? At maganda rin yung tanong ni Sir James Porcado, hindi lang na ituloy, wala ng oras, ano? Kaso yung tanong ni Pastor
ni Pastor, ni Sir James, nasagot sa lesson na to kung yung tanong niya kasi ay patungkol sa ano. Maganda sagutin natin. Andali lang. Bubuksan ko yung tanong ni Sir James. Hindi kasi nabasa kasi wala nang oras. Naubos na yung oras. Sabi ni Sir James Porcado, sagutin natin para maganda to. Happy God First Morning po. Paano po ang mga school na nagsusulisit or ini-sponsoran? Para lang po ba sa church or kasama din po ang ating paaralan? So, yan ang tanong ni Sir James. Paano daw yung mga school na nagsusulisit ng pondo o ini-sponsoran ng ibang mga tao, mga mayayaman, para lang po ba sa church or kasama din po ba ang ating mga paaralan? Kasi kanina yung tinatalakay ni Pastor para sa church, yung sumusuporta yung mga mayayaman sa church. Sa school naman, parehas lang yun. Parehas lang yun. School man yan o church pagkagaling sa tithe. Yung ibinigay sa inyong suporta o donation o sponsor, in-sponsor sa'yo galing sa tithes nila, maaaring hindi na, dapat lang na hindi natin tanggapin dahil para yon sa mga ministro. Mayroong sariling specific na paggagamitan ng mga tithes. Tanong, ito isang challenging. Dapat bang tanongin natin yung nagdo-donate? So, saan galing to? Tithes mo ba to o offering? Pag sinabing tithes, sayang. Mga hinayang pa tayo ngayon. So, kapatid, isang challenge para tulad na kami, may school kami dito sa Gapan. Halimbawa, sa Kalimampe, may nag-donate ng malaki, 100,000. Tapos tatanungin pa ba ni Ma'am Pemi kung ito ba ay tithes o offering mo? Kasi kung tithes mo ito, hindi ko ito tatanggapin. Pero kung offering mo ito, o kung ito ay yung tawag dito, special offering, ay pwede. Ganun yun. Ang tithes kasi hindi talaga dapat na sa iba ilagay. Ngayon kung extra offering niya yun, ay walang problema. Ngayon, tanong, kailangan bang tanongin o hindi? Para sa akin, mas mainam na tanongin. Una-una dahil may nagmamalasakit ka sa kapwa mo na huwag siya magkasala. Pangalawa, malinis yung konsensya mo na ikaw ay nagawa mo yung tama. Di ba? So pag di mo kasi tinanong, parang may self-interest. Di ba? Personal interest. Maganda kaya sinagot ko mga kapatid. Bukas kasi papasok natin yan doon sa CLPM. Yung sinagot ko na yan. Para naman ngayon sa lesson na ito, sabi dito i-summarize ko, nandiyan sa comment nilagay ko dyan yung Tagalog. Sabi dito maling paggamit ng ikapo. May mga nagsasabi na maaaring gamitin na ikapo para sa paaralan. Sabi lang nila yun, chismis lang, para sa canvasser, sa mga kulpultor. Ngunit ito ay malaking pagkakamali, sabi sa lesson. So hindi pwede sa school yung tithes, hindi rin pwede sa kulpultor, sa pastor lang ito, sa ministro. Yan ang specific na paggagamitan ng tithes po sa buong mundo. Tanging para sa ministro, ang ikapo ay nakalaan lamang para sa suporta ng mga ministro ng ebanghelyo. So yan po. Tatlo, kaparusahan sa maling pamamahala. Napakalinaw nito. Pag namahala tayo ng mali, yung tithes ginamit natin sa iba, may kaparusahan mga kapatid. Di kailangan explain to. May kaparusahan at alam nyo kung ano yun. Dapat magkaroon na iba pang pondo. Dapat magkaroon na iba pang pondo. Ano yun? Yun yung COP, mga kapatid. Offering natin. Bagamat mahalaga ang iba pang mga gawain ng simbahan, hindi dapat kunin ang pondo para rito mula sa ikapo. Hindi pwede talaga. Hindi pwede. Cannot be, mga kapatid. Ano natin ipilit. Conclusion, mga kapatid, ang ikapo ay banal at itinakda ng Diyos para sa suporta ng ministeryo. Ang anumang pagbabago o tinakdang gamit nito ay nagdudulot ng hadlang sa gawain ng Panginoon. Gusto ba nating hadlangan yung gawain ng Panginoon, mga kapatid? Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Napakarunong ng Diyos. Tapos, hindi tayo kailanman magiging mas marunong kaya sa Kanya. Once na ginawalaw natin yan ng ibang, para na rin tayo Satan, nagmamarunong sa Diyos. Ganun, panawagan, mga kapatid, dapat nating igalang ang kautusan ng Diyos. Yes, tama, Igalang natin ang kautusan ng Diyos tungkol sa paggamit ng ikapo. Ipagdasal natin yung mga tamang paggabay sa pamamahala ng mga pondo.
upang matiyak na lahat ng aspeto ng gawain ng simbahan ay maayos at masuporta ng hindi nilalabag ang nais ng Diyos, mga kapatid. So yan ang lesson natin sa umaga na to. At nawa, tayo lahat ay natuto pag nagbigay sa inyo ng malaking halaga. Kaya ako pag magbibigay ako sa pastor, hindi ko na sasabihin ko na agad, pastor, hindi yan galing sa tithes. Nagsisi-open na rin ako, extra yan. Love gift yan, ano? Sabihin ko na agad para hindi na siya magdalawang isip na tanungin, di ba? Ang church ay walang pakialam sa tithe. Sa offering lang dapat pag-usapan ng church board kung saan mapupunta. Tama po, Ate Rebe, no? Kaya yung tanong ng isa doon sa Zoom ay hindi niya naunawaan ito. Kasi hindi siya member ng church board malamang, ano? Kaya naitanong niya yun. At kala niya na nagkakasala. Sa tingin niya nagkakasala yung mga kapatid na namamahala ng naiiwan na 40% na offering. Actually 45 nga eh, hindi nga 40, 45. Sabihin na siya talagang awareness dito, no? Overthink lang siya, no? Overthinking. Mali yung kanyang iniisip, ano po. So dapat sa kanya ay mas matumutok pa dito sa God First Morning at nang matuto. Kasi biruin niyo po, pag-iisipan niya ng gano'n yung mga kapatiran. Ang church board ay tawag dito ay yan ay kinasiyahan ng Panginoon, ano, para mamuno. Hindi lamang isa nagdidesisyon dyan, marami, no? Marami pinag-iisipan niyan at saka, ano, kaya magtiwala kayo, no? At ang pinakasusi para hindi kayo magkasala ng ganito na pagdududa, kung ano yung ibinigay sa Panginoon, huwag nyo nang isipin pa. Ang isipin nyo yung mga pagpapala na darating pa, yun ang isipin nyo po, no? Hindi yung naibigay nyo na magkakasala tuloy tayo, Nagkakasala tuloy tayo dyan, mga kapatid. Hayaan nyo na pangunahan nyo ng iglesia, ng mission, ng conference. Dahil ang Panginoon ay tunay na ginagabayan nyo yung mga yan. At tandaan nyo, kung meron sa kanilang gumamit ng maling pamamaraan, mga kapatid, hindi ikaw ang mananagot, kundi silang mananagot sa Panginoon. Ngayon pag nag-isip ka ng masama, damay ka na. Nag-isip ka pa ng masama, okay ka na sana. Nag-isip ka pa ng masama, damay ka ngayon, di ba? Ganun yan, mga kapatid, ano? So ako talagang natuto na rin ako dito, no? Dati rin ako isa sa mga ganyan, marami mag-isip. Inaamin ko sa inyo. Kaya alam ko yung mga sinasabi nila, Pinagdaanan ko yan, mga kapatid. Sa dami na pinagdaanan ko, no? Alam ko yan, nararamdaman ko na ganun ang isip nila kasi ganun din ako dati. But Jesus is so good to me. Binago niya ako, mga kapatid, ano? Kaya naniniwala ako, pagpatuloy tayong tumutok, mabaguhin din niya tayo, mga kapatid. Tayo manalangin 5:44 ng umaga. Yung mga prayer request niyo, nailista ko lahat dito. Sama natin yan sa panalangin. Doon po tayo, silent prayer na po. Hanggang 30 seconds, ibulong nyo na yun yung mga pangalan na nais ilapit sa Panginoon. Tandaan natin, di natin sila kayang buhatin. Ngunit kaya sila ng Panginoon. Let's pray po. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, ang Diyos na mapagmahal, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa, pagkakataon na magsisi sapagkat kami mga makasalanan. Salamat po sa chance na ito, sa pribilehiyo na kami ay matuto, umunlad, lumago, maging daluyan ng pagpapala, makapag-share sa aming kapatiran, at kami ay sabay-sabay na magbago sa tama ayon sa inyong kalooban, ayon sa ikalalago ng aming pamumuhay, ayon sa ikabibilis ng pagtatapos ng iyong gawain. Maraming salamat po sa mga education na ito.
Sa inyo ito nanggaling. Kami po ay naniniwala na ang iyong gabay at patnubay sa amin ay pagpapatuloy habang kami patuloy na kumukonekta po sa inyo. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, kami pa rin ay heto makasalanan. Patawad po Ama kung kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, narito ang aming mga kapatid. Kasama namin na nanalangin. May mga kanya-kanya po kami mga prayer na aming ibinulong kanina. Ito po inyong dinggin o dakilang Diyos. Ang mga pangalan na ito ay aming nilalapit po sa inyo sapagkat sila ay mahal namin at alam namin na mahal nyo rin. Samahan niyo po sila sa kanilang patuloy na pamumuhay. Nawa one day makasama namin sila sa paglago, pagsamba, paniniwala at pananampalataya po sa inyo. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng bawat isa. May mga kapatid na kami na may sakit, may karamdaman. Nais namin ilapit sila sa inyo sa isang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ang sambayan ni Ate Revi na lalong higit ang San Leonardo Church, ang kapatiran doon, mga bagong binyagan, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, ay kayo po ang humahuwi po sa kanilang mga puso. Ang sambayan ni Ate Milen Masiklat, lalo na higit si Sister Angie sa kanyang operasyon, sa kanyang recovery, sa kanyang biopsy, nawa ito ay maging negative o dakilang Diyos. Iparamdam niyo po sa kanya ang inyong pagmamahal o dakilang Diyos. Patuloy niyo sang muling gamitin kagaya ng paggamit niyo po sa kanya dati. Kintin si Kayla na may lagnat, kasama din po namin siya sa panalangin na ang batang ito ay palakasin niyo po ang kanyang resistensya, na maging isang halimbawa rin siya sa kanyang mga kalaro, sa kanyang pagtuturo ng kanyang lola at kanyang mga magulang. Siya ay lumaking mabait na bata. Nakilala kayo, naglilingkod at nagtatapat sa inyo. Dalangin din po namin ng sambahayan ni Brother J. Cruz, kasama na yung kanyang mama sa kanyang kalusugan sa araw-araw, kanyang buong pamilya. Ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera, ang kapatira sa Tabacao, ang lahat ng bagong binyagan na nasa murang kaisipan sa pananampalataya. Huwag niyo pong hayaan si Satan na matok sa mga kapatira na ito. Alisin niyo po sa kanila ang puso ng pagdududa, bagkus palitan ng pusong mapagmahal. Maging daluyan sila ng pagpapala. At hindi lamang sa gawain sila maging masipag din sila sa katapatan o dakilang Diyos. Ngayon din naman ang sambayan ni Sister Valentina Cordova, ang sambayan ni Sister Maisha Duque, na kung saan successful ang kanyang operation noong nakaraang buwan. Patuloy na recovery ang aming dalangin para sa kanya, hindi lamang sa kanyang physical na kalusugan, lalong higit sa spiritual na kalagayan. Ganyan din naman ang sambahayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, kasama ng kanyang mga prayer requests para sa kanyang buong pamilya, para sa kanyang sariling kalusugan. Ang sambahayan ni Ate Lorna Paa, Kuya Bobby, at ganyan din si Tatay Divino Alabanza sa kanyang paggaling na mamagang ang kanyang pao, dakilang Diyos. Ang mga doktor magagamot ay tulungan siya na makita ang pinagmumula nito at hipuin po ito ng inyong mapagpagaling na kamay. Ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ganyan din ang kanyang mga kasama sa bahay, ang kanyang mga patuloy na paglago ay maging daluyan siya ng pagpapala. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, kasama ng kanyang mga pamilya. Ang sambahayan ni Ma'am Pemi, kasama ng Gaes family, ang parents and teachers, ang kanilang mga programa, patuloy niyo pong pagpalain. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Opin Mercado, ang buong Peñaranda Church, ang pangunguna ng mga laymen dito. Ang pangaral na aming gagawin, ipatuloy niyo kaming samahan. Ang sambahayan ay Nanay Nerissa Francisco, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, ang kanilang buong pamilya, si Veronica at ang kanya pang ibang mga apo. Ang sambahayan ni Sister Teresita Tyree Reyes, kasama ng kanyang mga kahilingan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambahayan ni Sister Emelinda Judilia, kanyang buong pamilya, malayo yung kanyang mga anak, ngunit samahan niyo rin po sila o dakilang Diyos. Ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, kasama na yung kanyang anak. At ganyan din si Sister Rose Crescent Encarnado, Marlene Garcia, Janet Gatmaitan, Sister Percy Asis Estigoy, Sister Juliet Barcibal, Nanay Fina, Sister Flory Sanchez, si Ate Mitch, Kuya Melchor, si Sister Mirna Gonzales. Kami mga kapatiran na ito, may mga personal prayer request po kami. Sama-sama namin ito nilalapit po sa inyo. Ito po inyong dinggin ayon sa inyong kalooban ng sa aming nais.
At kasabay nito ang paghingi namin ng kapatawaran kung saan man kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors. Sister Joy Valencia, welcome po and God bless morning po. At ayan ano po, sa lahat ng mga na-bless sa umaga nito, tayo po ay patuloy na ini-invite ni Jesus para bumalik po bukas. Ano? Kay Sister Maisha, patuloy lamang ang pagtitiwala sa Panginoon at ay gagaling. Kung paano niya ako pinagaling ay pagagaling ka rin niya, Sister Maisha. At patuloy ka lamang dito bumalik, matuto ng matuto, maging dalaw yan ang pagpapala. Sabi nga, ang best na healing process, wag mo itindihin yung sakit. Yan kapatid, mag-itindihin mo lang si Jesus. Ganyan yung ginawa ko. No? Nagpatuloy lang ako sa ministry. Yung sakit niya kusang mawala, kusang lilipas yan. Pero wag mo i-skip yung mga dapat mong gawin, yung mga maintenance mo, yung mga check-ups, wag mo yan i-skip. Pero wag mo isipin, may stress ka lang dyan. Yung mga future, iniisip mo, lalo ka may stress. Dahil ang isipin mo yun today, ang Panginoon bahala sa future. Diba? Ayan, God first morning po sa ating lahat. Bukas po muli ang oras, 5:53 ng umaga. Okay, hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.